Hello, good afternoon. So kanina po, na-discuss na ni Ma'am Freveline yung iba't ibang mga tools na ginagamit natin or basic tools na ginagamit natin sa Photoshop. So this time, i-discuss ko naman po yung mga layer effects and styles. Okay, ano ba yung layer effect sa Photoshop? When we say layer effect, ito po yung effects na inilalagay natin in a single layer. Yung layer styles naman, ito naman po yung pinagsama-samang effects na pwede nating idagdag o pwede nating i-add dun sa ating layers. So ano ba yung purpose? Bakit po kailangan natin ng effects? Okay, so ang effects po and layer styles give your layer an additional appearance. Okay? So, para po mas gumanda, mas ma-enhance, mas ma-modify pa yung ating layer, naglalagay po tayo ng layer styles or layer effects. Layer effects are shadows, glows, bevels, ayan. So, yan po yung mga sample. Ang ituturo ko po today is just the basic. Basic lang muna po. Since mga beginner naman tayo, we do not need advanced tutorial, okay po, sa paggamit po ng Photoshop. Ayan, so ang purpose po natin today, again, is to put effects dun po sa ating poster na ginawa po ninyo kanina. So we will open the file first. File, open. Dahil sa desktop ko po siya nilagay, hanapin po natin siya sa desktop. Ayan. So, ito po yung poster na ginawa ninyo kanina. So, ito po yung lalagyan natin ng effects. So, lalakyan lang po natin ng konti. You may use zoom para po palakihin yung inyong layer or yung inyong project. Or, you can use the menu bar sa taas. Kay view, then fit on screen para po mag-fit siya. Okay? So, saan natin makikita yung mga effects? There are two ways para makita natin kung nasaan po yung mga effects. The first one is dito po sa menu bar. Okay? We will click layer, then layer styles. Ayan, makikita po natin ang iba't ibang blending options, bevel and emboss, stroke, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, outer glow, and drop shadow. These are the basic basic effects na po pwede po nating i-apply sa poster po natin ngayon. Pero para mas madali po nating makita yung layer effects, may makikita po tayo dito sa side. Yan. This is what we call the layers. Sa baba ng layers, may makikita po kayong FX. When you click FX, makikita nyo po yung iba't ibang blending options. So, we have bevel and emboss. Yun pa rin po, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, pattern, outer glow, and drop shadow. So, para mas madali po na makita natin siya. Alright, so let's start. Ayan. So, before we start pala, kailangan po itong cursor, nakikita niyo po ba itong cursor ko? Ayan, plus yung bilog, tapos sa loob niyan plus. So, meaning nakaklik yung zoom. Dapat, bago tayo mag-start, mag-change po tayo. So, i-click lang po natin itong arrow o yung move tool. Ayan, para po makapag-proceed tayo to the next action na gagawin natin. Okay, so first thing na gusto natin gawin dito is to enhance, gusto kong i-enhance yung stop the spread, yung title ng aking poster. Okay, so dito po sa side na to, meron po tayong mga auto styles na. So, halimbawa, gusto nyong gamitin itong mga styles na to, pwede naman po. So, just click your layer. Ayan, so as you click your layer, yung mga lalabas po dyan ng mga square. Ayan, sa paligid niya. Kasabay ng pag-click natin dito sa ating layer, nakiklik din po siya dito sa side. Okay? So, pwede po tayong maghanap ng style na gusto po natin. Ayan. So, any style that you would like to use dun po sa inyong layer, pwede naman po. Okay? So, kung ano po yung gusto ninyong style, pwede naman din po. Okay, so yan, pwede yan. Okay, so halimbawa, gusto nyo pang i-customize o gusto niyo kayo mismo yung magde-design dun sa inyong layer. So, pwede naman po. Okay? So, dito punta tayo sa FX. Ayan. Ang first thing na gagawin natin is to change the color. Okay? So, first thing na gawin natin is to change the color. So, let's try first the color overlay. Okay? So, ito po yung color overlay. Ano po yung meron sa color overlay? Sa color overlay,
single color po yan. So, ibig sabihin, pag red, red lahat ng layer natin o yung text po natin. But as we click po yung itong katabi ng blend mode, yung katabi nitong normal, ayan, so pag-click po natin, lalabas po yung mga variations po ng kulay o yung shades. Halimbawa, ito, darker na red, yung lighter na red. Ayan, mga iba't ibang shades. So, dito naman po sa side, itong rectangle na to, as we click it, ida-direct niya kayo doon sa mga colors. So, halimbawa, yellow. Or kaya blue, kung ano po yung gusto ninyong color. Okay? So, ako gusto ko gawin siyang yellow. Alright? So, dito po, bakit kaya may mga number? Ito po yung number na to. This give exact hue o exact na kulay. For example, we change 55 to 100. Ayan. So, green naman siya. Parang maganda naman yung green. So, let's use green. Ayan po. Okay. So, halimbawa, merong part dito sa poster natin na gusto natin gayahin yung kulay para maging kakulay nito. So, ang gagawin po natin, di ba, nandito po tayo sa color picker. Pag ilabas niya po yung color picker, may lalabas po dyan na parang dropper. Okay, so as you click yung dropper, mag-iiba po ng kulay. Halimbawa, itong portion na to yung gusto natin maging kulay ng stop the spread. So, pwede. Halimbawa, itong faucet, yung color ng faucet gusto natin same color with the title. So, pwede po. Click lang po tapat lang po natin yung dropper doon sa faucet, then click. Ayan. So, kung ano yung kulay ng faucet, yun yung gagayahin. Okay? Gagayahin kulay dito sa ating layer. Halimbawa, gusto naman natin itong kulay ng masking na maging kulay ng layer natin. So, mapapalitan din po siya. So, ganun po. Okay? So, pwede po nating gamitin yung mga color na nandoon sa ating layer. Okay? So, we will choose yellow or I choose green kanina. So, green po. Yellow-green rather po tayo. Okay. So, ayan. So, meron tayong color overlay. Iyon po yung ginamit natin. Okay. So, next is maglalagay tayo ng shadow. Okay po. Maglalagay naman tayo ng shadow para mukhang nakapatong lang yung ating text. Ayan. So, we will click drop shadow. So, makikita po tayo ditong blend mode. Ayan, ito yung color. Yung same thing kanina, kung ano yung color na magiging shadow natin. So, again, ito po yung variations ng hue na pwede nating piliin. Okay? So, dahil shadow nga, ang gusto ko syempre is black siya. Okay. So, meron ditong distance kung gaano kalayo yung gusto mong maging kalayo yung shadow mo. So, gusto mong todo-todo sa layo. Ayan, pwede naman. Ayan. So, i-adjust natin yung distance. Yung spread kung gaano nyo kalapad gusto maging yung shadow ninyo. And then yung size, gaano siya kalaki. Okay. So, nakita nyo po ba? Let's click OK first. Nakita nyo po na yung shadow, nagkaroon po ng shadow yung ating stop the spread. Okay. So, ano pa yung pwede nating gawin? Okay. So, tapos na po tayo sa shadow, ha? Tapos na tayo sa shadow. Then, sa color overlay. By the way, meron po kayo makikita rito yung angle. Yung angle pwede ninyong palitan, yung kung saan yung gusto na tatapat yung shadow. Ayan, so pwede po dyan. Yan, i-rotate nyo lang po o iikot nyo lang po yung angle po. Pwede po yan. Alright? Okay, next. Gusto ko magkaroon ng konting line, yung gilid ng aking text. So, para po magkaroon siya ng konting line, I will click stroke. Para saan yung stroke? Yan po yung linya. Yan, nakita niyo po ba? May pagbabago dun sa ating text. Nagkaroon po siya ng blue na line sa gilid. Ulitin ko po. Pag i-unclick ko po, ayan, makikita niyo po na nawala ulit yung line sa gilid ng text. So, that is what we call stroke. Ayan. So, as we click stroke po, magkakaroon ulit siya ng line. Ayan. So, may sizes din po yan kung gaano nyo kalaki. Ayan, di ba? Ang laki. Ayan. So, parang hindi naman siya masyadong malaki o malapad. You may adjust the number here. Pwede 3 lang. Ay, wala.
Balik po tayo. Okay. So, pag mga ganong instances po ay nawala bigla, balik lang po tayo dun sa layer effects. Okay? So, hindi naman po mawawala yung ginawa natin for as long as nakapili na or nakaselect na po tayo ng desired effects natin. Okay. So, fill type, pwede din gradient. Ayan, nag-iba ng color, pwedeng pattern. Pero color lang muna tayo. Then, anong color ang gusto ninyong maging stroke ng inyong text? So, pwedeng white, ayan, pwedeng red, pwedeng blue. Ayan, kayo po bahalang mamili kung ano po yung gusto ninyong stroke. Okay, so if you're done, just click OK. Okay, so titingnan po natin, no, meron na pong nakapag-apply po tayo ng tatlong layer effects or layer styles doon sa ating title. Ano nga ulit yun? Yung tatlong layer effects. So we have the shadow, we have stroke, and we have color overlay. So lahat po ng yan, hindi lang sa text ninyo po pwedeng i-apply. So you may apply it either sa image or sa text. But dito sa ginawa po natin, sa text lang po tayo nag-apply ng effects. Okay? So, next. Sunod nating lalagyan ng effects yung mga objects na nasa loob po ng ating layer style. Okay? So, i-zoom lang po natin ng konti para mas makita po natin. You may use this hand tool para i-move. Ayan, nakita niyo po pag mas malakihan, nakita natin yung ginamit nating layer effects sa ating stop the spread. So this time, we will click po natin ulit yung ating object. Then, let's try to put shadow. Lagyan natin siya ng shadow. Mahilig talaga akong maglagay ng shadow sa effects, ay sa layer style ko. So, distance, spread, then size. Let's just adjust the size. Okay, pwede naman. Then distance medyo malayo, spread masyado malaki. Okay, I think that will be enough. Then okay. Okay, para medyo mabilisan po tayo ng konti. Kung yung shadow naman na i-apply natin is same shadow that we would like to apply with the rest of the objects. Ganito po yung gagawin natin, ha? So, i-click natin yung layer style. I-click natin yung layer na may layer effects natin. Dito sa kanan natin, may mga naka-layer na yan. So, kung papansinin niyo kung ano yung naka-highlight na layer, ayan po yung layer na clinic natin. Okay, so let's right-click, then copy layer style. Again, right-click, copy layer style. Tapos, halimbawa, saan nyo siya gustong kopyahin yung layer style o saan nyo gustong i-apply yung layer style na mula dito sa text na to. Sa object na to. So, for example, dito, or sa lahat ng object na nandito. So, let's just paste. Yan. Then, right-click ulit, paste the layer style. So, as you can see, nalagyan po ng shadow itong poging mamang ito. Okay? So, i-zoom po ulit natin para mas makita. Ayan. Napansin po ninyo, nagkaroon siya ng shadow. So, gusto ko na kopyahin lahat. Paano po kakopyahin ko lahat? So, ayan. Paste layer style ulit. Okay, then paste layer style. Tapos, next, dito sa baba. Ayan. Okay. Click din po natin siya. Then, po natin gagawin yung multiple select para hindi lang isa-isa natin siyang select. Kasi since lahat naman ng object dito sa ating subject ay lalagyan po natin ng effects. Okay, so move tool po tayo. Then, i-click nyo po yung shift dito sa inyong keyboard. So, click shift. Tapos, i-click nyo po yung layer. Ayan. So, na-click na po silang dalawa. Then, ito. Ayan. So, nakita po ninyo dito sa side, no? Na-click po lahat ng gusto nating i-click. So, na-click yung gusto nating i-select. So, ulitin po natin, ha? Hold your shift. Hold the shift sa keyboard. Then, left-click sa mouse to select the object na gusto natin lagyan ng style. Okay, then right-click, tapos paste layer style. Ayan, charan, lahat na siya. Meron na. So, again, that's
another easy way para ma-applyan po natin ng same effects or same style yung ating object. Ayan. So, nakita po, no? Ayan. So, i-zoom out po natin siya. So, ang nai-apply po natin dito is shadow. Alright. So, okay. So, next na gagawan po natin ng layer effects ay yung nasa baba, yung Source World Health Organization. So, fit on screen. Lalakihan lang po natin ng konti itong ating source para mas madali po natin, para mas maging visible yung styles na gagamitin natin. Again, we're done with color overlay, stroke, shadow. Ayan. So, ngayon naman po, gamitin natin ang gradient overlay. So, ano yung gradient overlay? Yung color overlay po, isang color lang ang pwede natin i-apply doon sa ating text. Pero, when we say gradient overlay, meron po tayong mga presets dito. So, pwede po ninyo kayong mamili kung ano pong gusto ninyong o ilan yung gusto ninyong color na i-apply dyan sa inyong mga dyan dito sa inyong selected layer. So, gusto ko po dalawa lang. Alright, so pwede pang mapalitan yung kulay. Siyempre po, pwede. Meron ditong box. Ayan po. So, i-click lang po natin yan. Then, malalabas po ito. Nasundan po ba? Yan, ito pong color, i-click nyo lang po. Again, click the box para mag-iba yung color. So, dun po sa naklik nating box, ang color niya is black. So, change color of selected stop. Okay, so hanap tayo ng gusto nating kulay na pwede nating i-apply. So, napansin nyo po, pag i-click nyo na dito sa loob yung cursor, nag-iiba-iba na po siya ng kulay. So, whatever color that you want to put dun sa inyong layer po pwede. Okay. So, yellow ba ulit? So, let's have blue. Ayan. So, okay na po yan. Pwede rin po ito sa kabila, palitan. Click nyo lang din po itong square na to. Then, i-direct niya po kayo dun sa kung anong kulay niya. Okay, so since white po ito, white din po yung nandito sa color. So, let us change the selected stop. Okay, so let's choose ano yung color na gusto natin. Alright, so I think that's enough. Alright, so ayan po. So nagkaroon po tayo ng medyo, yan, yung dalawang kulay. So pwede po natin i-move yan dito para lumapad yung color blue-green ba yan? Yellow, tapos itong yellow-green, pwede po yan. So pwede po natin silang i-move. Depende po yan sa again, it will all depend sa style na gusto natin gawin. So, pwede po natin pag-eksperimentuhan. Okay, yung styles po natin. So, kung satisfied na po tayo dyan sa style na ginawa natin, so, pwede na po nating i-click yung okay. Ayan. So, I'm not really good in color combination. So, please bear with me. Then, for sure naman po na once matutunan ninyo ito, or once na makagawa po kayo na additional, you can do better. Okay, so this is really my weakness. I always ask help when it comes to color combination. Okay, so for the sake na maituro ko pang iba't ibang style, kayo na pang bahala magpasensya kung hindi maganda yung mga kulay na napipili ko. Kasi weakness ko po talaga yan. Alright, so let's proceed. So, okay, tapos na po tayo sa gradient overlay. Okay, so meron din po siyang mga angle. Okay, na gusto ninyo kung anong angulo po, gusto ninyo mapunta yung mga kulay. It all really depends on you. Okay, so next po, ano naman po yung pattern overlay? I usually do not use pattern overlay sa text. Okay po, pero depende po sa inyo kung gusto ninyong gumamit ng pattern overlay. Alright, so let's try pattern overlay dito po sa text natin. So simply i-uncheck muna po natin sa gradient overlay para mawala yung effects natin. But definitely as we click gradient overlay, babalik po kung ano po yung effects na ginawa natin dun sa ating layer.
So, i-uncheck muna po natin. Let's go with pattern overlay. Ayan. So, lalabas yung iba't ibang pattern. So, ayan po. Yan. Ayan. So, yan po yung nandoon sa loob ng pattern overlay. Okay, so may napapansin po kayo, ano ba yung opacity? Pag sinabi po nating opacity, from not visible to very visible. Okay po. So, let's go back to gradient overlay. I hope po na nakakasunod po ang lahat. Alright, so tapos na po tayo sa drop shadow. We're done with color overlay, gradient overlay. Now, let us try bevel and emboss. Okay, pero before we do that, i-zoom po muna natin yung part na lalagyan po natin ng overlay. Ayan. Ayan. So, lakihan po natin. Kanina na-discuss naman po ni Ma'am Preb na to select, Control T ang ginagamit po. Okay. So, yan. Click natin yung effects and let's have bevel and emboss. Para po saan to? Bevel and emboss usually give your text or your object the sharp or soft edge. So, pag bevel, it gives sharp edge. So, nakita nyo po, may naganap dun sa ating text. So, para siyang nagkaroon ng, chinisel siya o hinasa yung gilid. Okay? So, ang gamit natin dito is inner bevel. So, nasa loob po yung effects niya. Pwede rin namang outer. So, nakita po ninyo, nag-expand yung ating text and parang sa labas, meron siyang, ayan, kita niyo po. Diba? Para siyang ipinatong o in-stamp dun sa ating poster. Okay. Ayan. So, balik po tayo sa bevel and emboss. Pag i-click po natin yung inner bevel, ayan. So, nasa loob yung effects. Ayan po. Okay, so pwede nating i-adjust po yan. Adjustable po din yan. Okay, yung size. Yan, nakita nyo po ba? Yan, then yung softness niya. Magasan natin para ma-soften pa siya. Then yung depth. Ayan. So pwede pong yan. Kung inner bevel po ang gagamitin natin. Let's try zooming it out. So ayan po yung magiging itsura niya. Yan, para siyang in-stamp. Pag inner bevel po ang gagamitin natin. But when we have outer, balik po tayo ulit. Again, click FX and bevel and emboss. Then, outer. Ayan. Pag outer po, nasa labas naman siya. Lalabas yung effects niya. Size, o masyado malaki. Okay. So, tansyahan po ito. Tansyameter ang gamit natin. No specific measurement. Kayo pong bahala kung ano pong gusto ninyong ilagay, kung paano nyo gustong i-enhance yung inyong material. Okay, so we have angle. Ayan, so anong gusto ninyong angulo? Ulit. Tapos meron tayong direction, up and down. Ayan, so nasa baba. Kapag down, syempre nasa taas kapag up. Okay, so again, makikita po natin ditong yan. So, ayan po, no? So, meron tayong direction, up, down. Ayan. So, if we're done, let's just click OK. So, let's see kung okay po siya sa malayuan. Ayan. So, nakita niyo po ba yung effects po na nilagay po natin dito sa ating source, World Health Organization. Okay. So, nalagyan na natin ng effects, yung ating title, yung ating mga object. Next naman po is yung nasa loob yan. Ano po yung gusto natin gawin dyan. Okay, so I would like to add glow dyan sa text na yan. So, let's have outer glow. Pag sinabi po nating outer glow, nasa labas yung glow syempre. Pag sinabi naman nating inner glow, yung glow niya sa loob ng text. Okay? So, I preferred using outer glow here. So, meron po tayong opacity. Again, the visibility of your effects. Yung noise. Yung effects niya sa gilid.
Then, yung color. Ano yung gusto nating kulay para sa ating text? Okay, then yung spread, paano gano'n siya kalapad at yung, ayan, size. So, nakita nyo po? Yan. Okay, so kung gusto naman natin gayahin lang yung ating effects dito from the rest of the text inside each part, so click lang po natin ulit kagaya ng sinabi ko kanina, then i-direct po na tayo dito sa nakaselect na. Ayan, frequently wash your hands with soap and water, then right click, copy layer style, then i-click natin saan natin gusto siyang kopyahin. Then, paste layer style. Okay, then dito din, paste layer style. Okay, so hindi siya nakita. So let us choose another glow. Another color para makita siya. Ayan, so nakita na siya. So if we want to use this, copy ulit, then let's paste it here. Okay. So, hindi ganong kakita. So, palitan natin yung glow. Okay. So, nakikita naman na siya. Okay. So, ayun po. Ayan po. So, as you can see, malaki po yung difference nung poster natin kanina without the layer style as compared ngayon na nakapaglagay na po tayo ng iba't ibang effects sa ating poster. So, to end this tutorial, syempre kailangan nating i-save as JPEG yung ating poster. So, simply click File, then Save As. Yung file name, pwedeng as is na siya, poster, but syempre we will change the format into JPEG. So, click JPEG, then save. Ayan po. So, may lalabas na quality, 10. Tapos, yung resolution niya kung low, medium, high, or maximum. So, choose maximum. Then, baseline standard, then click OK. So, i-check po natin kung nakasave na as JPEG yung ating project ngayon, yung ating poster. Dahil sa desktop ko po siya nilagay, check natin siya sa desktop. Okay, so yan, nandito na yung poster natin. Check natin kung yung poster natin ay naka-JPEG na. Okay, so yan, meron na tayong poster. So, ito po yung nagawa natin ngayon using Photoshop CS6 where we have applied different tools as well as effects. That's all for today. Maraming pong salamat. I hope na natuto po kayo sa paglalagay at pag-apply ng effects sa ating poster. Okay, marami po itong gamit. Ako pag gumagawa po ako ng tarpaulin sa loob ng classroom, yung bulletin board, I used to customize the tarpaulin using Photoshop. Makakapag-design ako ng kung ano man ang gusto ko gamit po ang Photoshop. So, pag umalik na po tayo sa new normal, pwede na po natin ito magamit. And ngayon din po, during online class, pwede po natin itong magamit na material pag gagawa po tayo ng mga flashcards. Ayan, so pwede natin siyang ma-customize. Maraming pong salamat!